Sabi ng isa, yung isa sa magandang maging amo o maging boss, yung boss na nagbibigay ng inspiration sa trabaho, boss na nagdadirect pero hindi siya isang dictator, na po, hindi nagdidikta ng kung ano yung mga gagawin, pero dinadirect niya, ginaguide niya. Boss na nagpapalakas, nag-encourage, no? Boss na marunong humingi rin ng pasensya pag siya'y nagkakamali. Di ba? Pero ang boss na ganito ay hindi nyo makikita sa mga karaniwan na sa mundo. At finally, sabi gano'n, yung boss na marunong magpakita ng mabuting halimbawa. Ikaw, bilang naturingang boss din, alam nyo, minsan meron tayong sa trabaho, may nasasakupan kayong maliit na grupo, maliit na bilang ng tao. Halimbawa, may hinahawakan kang mga 2 tao, 3 tao. Sa loob ng bahay, minsan, di ba, may mga helper din tayo. O saan man, tayo ay maituturing din na boss. Ang tanong ay, paano ba tayo nakikitungo sa kanila? At paano tayo dapat makitungo bilang mga Kristiyano? Ito po ay tinalakay din ni Apostol Pablo bilang pagpapahalaga sa Ebanghelyo. Alam niyo po, yung mensahe ng Ebanghelyo, gaya ng nadidinig natin madalas, hindi lamang nito tinutukoy at nililiwanag ang tungkol sa kaligtasan natin, kundi kung paano rin tayo mabuhay ng maayos na pakikipagrelasyon. Na po, yan po ang pagtuturo ng Biblia. Paano ba tayo makitungo sa kanila, sa mga helper natin, maging sa ating mga kapwa, mga kasama, kamanggagawa? Paano ba? Sinabi ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito para ipakita po yung tinatawag na Christian principles. Yung prinsipyo ng Kristiyano. Yung Christian principle, mga kaibigan, ito po yung nagbibigay ng kaayusan na po sa pakikipagrelasyon ng mga manggagawa at saka ng mga boss sa pagitan po nila. Ito yung nakita natin, nung nakaraan, tinalakay natin yung mga servants. Ngayon naman, sa larangan naman ng mga employer, yung kanilang relationship in the workplace. Na po, tignan natin to. Now, yung topic natin sa umagang ito is about the Christian masters. Yung mga Kristiyanong amo. Ang amo mo ba ay Kristiyano? Hindi mo dapat paghanapan ng ganitong matututunan mo ngayon kung ang amo mo ay hindi Kristiyano. Pero kung ikaw ay naturingang Kristiyano, dapat ganito ka makitungo sa iyong mga tauhan, sa iyong mga helper, sa iyong mga servants, o yung tinatawag noon, mga slaves. Last week, in-explain ko rin sa inyo kung ano ibig sabihin noon. Okay. 2 bagay, mga kaibigan, ang bibigyan natin ng puntos dito. Pinakita rito kung paano dapat makitungo yung mga masters, yung mga naturingang sa modern time, yung mga employer, para sa kanilang mga employees o yung mga empleyado nila. Pinakita rito. At ipinakita rin dito para sa pangalawang punto, yung dahilan. Anong dahilan? Bakit dapat maging ganito ang pakikitungo ng mga naturingang mga boss? No po? Kung minsan tayo, kumukuha tayo ng kamag-anak na kasama sa bahay. Paano mo rin sila pakikitunguhan? Diba? Yan po yung maganda nating pag-usapan. Okay. Muli, mga kaibigan, dito inadresan ni Apostol Pablo doon sa verse 9, mapupunan ninyo at kapuna-puna. Mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Yung inaadresan niya rito mga boss, mga master, o yung mga tinatawag na Panginoon sa lupa, ito po yung mga slaves owner during that time. Pero sila po ay mga Kristiyano. Hindi ho, inadresan sila ni Apostol Pablo para sila pagsabihan, hiyain, na po, para sila i-discourage, kung hindi ipakita sa kanila kung paano dapat pakikitunguhan ang mga manggagawa, mga nagtatrabaho sa kanila. Pinakita ito ni Apostol Pablo. Alam niyo po, ganun din naman, pagka pinag-usapan po yung relasyon ng slave and master,
Meron hong isang napakagandang halimbawa rin dito na ipinakikita si Apostol Pablo sa aklat po ng Pilimon. Naalala niyo ba yon? Sa aklat ng Pilimon, ipinakita na kagad doon yung relasyon. Yung apila ni Apostol Pablo kay Pilimon na si Onesimus ay tanggapin na kasi si Onesimus ay may nagawang pagkakasala kay Pilimon doon sa chapter 1, verse 10, 15 to 16. Mababasa niyo yun doon. Na sabi ni Apostol Pablo ay, tanggapin mo na ito. Ako'y nakikiusap sa iyo, Pilimon. Tanggapin mo na si Onesimus. Hindi lamang bilang isang manggagawa at patawarin siya sa kanyang mga pagkakautang. Kundi, tanggapin mo siya higit pa dyan bilang isang kapatid. Ayan. So, nakita ninyo, tumaas po yung dignidad na po ng mga servant at hindi naman masasabi nating halos sabihin natin pantay ba sila sa boss? Hindi naman ganon ang ibig sabihin. Inaayos dito ang relasyon. Yan yung makikita natin dito. Yung relasyon ay naayos. Okay. May binanggit pa rito sa tinututukan nating talata doon sa verse 9. Ganito ang sabi, gayon din ang inyong gawin sa kanila bilang mga boss. Na po? Paano itatrato? Ang sabing ganon, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Saan nanggaling yung gayon din na salita na yon? Galing yon sa mga naunang mga talata. Yun yung inaral natin, pero tignan natin to. Balikan natin yung verse 5. Sabing ganon, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig. Hindi yan yung sinasabing gayon din dapat ang mga boss. Yung kasunod, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Kristo. Okay? Sumunod, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Yung sinabing gayon din, nandoon sa verse 5, sa yung huling pangungusap doon, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Kristo. Kung paano po yung mga servant ay sinabihan ni Apostol Pablo na maglingkod sila ng may katapatan ng puso. Ganon din naman, pakitunguhan ng mga masters ng mga boss. O sabihin natin, tayo mismo na nandun sa ganung posisyon, pakitunguhan natin sila ng merong katapatan na puso na gaya ng kay Kristo. Ayun po yung maganda doon. It is a great equalizer indeed. Na yung relasyon ay maging maayos. Wala pong parang diskriminasyon at walang panglalait, pagmamaliit. Walang ganon. Kundi sinasabi rito ni Apostol Pablo kung papaano yung mga naturingang mga boss, yung mga master na Kristiyano ay ganito makitungo. Na merong singleness ng kanilang puso, katapatan, merong pagtulong na ginagawa nila ang mga bagay na ito para sa Panginoon. Yun po yung nagmo-motivate doon. Na po, ginagawa nila yung mga bagay na yon dahil sa Diyos, dahil sila ay Kristiyano, para kay Kristo. Ganon din to, 'di ba? Yung mga landlord na sinasabi, ikaw ay nagpapaupa. Ganon din yon kung paano mo pakikitunguhan ng mga nangungupahan sa inyo. Minsan mahirap ito, lalo kung di sila marunong magbayad sa tamang panahon. Hindi marunong makiusap. Diba? Ganon din yon kung paano mo sila pakikitunguhan. Kaya hindi madali, hindi simple ang buhay Kristiyano dahil ganon tayo tinitignan ng mundong ito. Lalo na pag ikaw may posisyon. Diba? Kahit nga wala pang posisyon na masabi, yung nasa loob lang ng tahanan kailangan pa rin ng pag-iingat doon. Ganon din naman, yung pakikitungo na sinasabi rito, na sila ay alagaan kapag may sakit, kaya hindi po simple yon, ha? Biruin nyo kapag yung helper nyo sa loob ng tahanan, or siya'y namamasukan sa inyo, alalahanin, ibigay yung mga benepisyo na kailangan, dapat may benepisyo na kahanda para sa kanila. At meron ding, siyempre nandoon yung kahabagan, ituwid sila kung kinakailangan. Bihira yung ganung boss. Yung itinutuwid yung mga pagkakamali, mali yan. Dapat ganito gagawin natin sa susunod. Ang karaniwan pag boss, di ba, laging kailangan alsado ang boses.
naninita, hindi nagko-correct. Sinasabi lang mali, bibigyan kita kagad ng memo, may memohan ka kagad. Di ba? Mga ganon. Ay, iba ang boss sa lupa. Pero pag boss, bilang isang Kristiyano, ito yung makikita natin kung paano sila makitungo. Na po? Malakas lang ang loob ng mga boss sa memo eh. Memo ng memo yan. Okay. So, ang mga boss, bilang mga Kristiyano, mga amo, bukod sa lahat, ay nagpapakita rin ng mabuting halimbawa. Gaya nung narinig natin kanina. Kasi yung mga karakter. Kayo, mga kabataan, hindi nyo pwedeng sabihin, hindi ito applicable sa inyo. Nag-aaral kayo ngayon. Darating at darating ang panahon na sa inyong pagpasok sa trabaho, magkakaroon kayo ng posisyon. Huwag nyo kalilimutan ang mensahe na ito na salita ng Diyos. Pero tayo, na mga nandito, expose tayo sa pakikitungo. Tignan natin to. Okay, bukod pa dyan, yung sinabi doon sa verse 9, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Yung ikalawang makikita nyo under nung first point natin, iwasan ang pananakot. Yan. Huwag silang takutin. Alam niyo po kasi yung mga Roman masters during that time ay talagang pinapapatay po ang mga rebellious na servants nila. Pinapapatay. At yung pagpatay nun, wala na hong investigasyon yon, wala na hong karapatan yon, hindi na kailangan ng katarungan, wala na hong justice doon kasi slave sila, sila yung mga servants. Ganun yung pagtrato noon. Kaya noon, yung kanilang mga hindi po pwedeng tumanggi. Kasi kamatayan ang pagtanggi. Kasi nabili na sila eh. Yun yung nakita natin noong nakaraan. Pero ang sabi ho rito sa sulat ni Apostol Pablo, iwasan ng pananakot. Huwag takutin. Diba? Isususpindi kita. Diba? Hindi na kita papapasukin. Diba? Gugutumin ko pamilya mo. Ayan. Walang takutan. Kasi bilang mga Christian masters, ang dapat na makikita sa atin ay iba. So makikita nyo rito kung walang takutan. Dapat ang mga boss, hindi ho sila nagtatanim ng galit sa kanilang mga nasasakupan. Hindi ho sila, kumbaga, irritable. Kung paano nila pakitunguhan pagka may mali, kausapin ng tahimik, kausapin ng maayos. Ganun ka ba makitungo? Kausapin mo ng one-on-one. Ganun ba tayo makitungo? Huwag mong bubulyawan. Yan po yung mga magagandang pag-uugali na hindi niyo matututunan sa eskwelahan, gaano man taas na po ng antas na inabot mo sa pag-aaral. Pero ito, ang Biblia nagtuturo nito dahil inuhubog dito yung ating mga karakter kung paano makitungo. Kailangan yung mga boss, marunong silang magpatawad na po sa kanilang mga nagawa sa kanilang mga mali. Marunong silang magpatawad. Alam ba ninyo, maging sa lumang tipan, ang prinsipyo na ito ay nandun na. Mababasa niyo yan doon sa Leviticus 25, verse 43. Ang sinabi ho doon, pakinggan niyo ito, huwag niyo silang pangasiwaan ng may kalupitan. Leviticus 25:43, matakot kayo sa Diyos. Kita niyo nung lumang tipan pa lang, sinabi na ito, kayo, mga amo, mga Panginoon sa lupa, huwag niyong pagmamalupitan ang inyong mga alipin. Matakot kayo sa Diyos. Di ba, ganun kagad lagi ang kaisipan pag ikaw yung nagko-command, ikaw yung nag-uutos, ganun ang kaisipan. Pero ngayon ikay Kristiyano na, hindi na dapat ganun. Yung makikita natin dito na napakahalaga, marami po sa lumang tipan, kung makikita ninyo ay yung pareho at pantay na pagtrato ay lagi pong sinasabi sa kanila yon ng Panginoon. Kahit ano man ang kalagayan nila, mahirap man, na po yung humihingi ng katarungan, itrato sila ng mayroong dignidad. Kung kahit walang pinag-aralan, yung humihingi ng katarungan, pakinggan yon. Kahit yung tao na yon ay sabihin natin, wala siyang mga magulang, kung saan man siya, mga estranghero, pakitunguhan nyo sila ng maayos. Yan yun yung prinsipyo ng lumang tipan. At ngayon, dito makikita ninyo, hango pa rin yun sa prinsipyo ng lumang tipan. Lalo pat ikaw ay na kay Kristo na, mas lalo pa. Ang dahilan, syempre, maliwanag, nakita natin yung prinsipyo. Kasi po, negative yung pong mga taong sumusunod
dahil lamang sa takot. Alam natin lahat yon. Kayo ba gusto nyong sumunod dahil lamang sa takot? Hindi ho positibo yun. Lalong marami tayong hindi magagawang maayos. Lalong magiging irresponsable ang mga tao kung sila'y gumagawa lamang dahil sa takot. Hindi magandang relasyon. Mas magandang gumagawa sila dahil maayos ang relasyon, mas napapaghusay nila ang kanilang mga trabaho. Na wala po silang mga inaalala, na pagkatakot na pag nagkamali, mabubulyawan, delikado, walang ganon. Kapag ka ganon ang atmosphere sa loob ng inyong trabaho, sigurado magre-resign kayo doon. Yung lagi kayong takot, delikado, baka magkamali ka, dinumero ang iyong mga gagawin. Di ba? Mahihirapan ka kasi pressure na pressure ka ron. Kaya sabi ganon, huwag kayong magbabanta o mananakot sa kanila. Now, ano kaagad na makikita natin dito? Bilang ipinakita na ni Apostol Pablo kung paano itrato yung mga servants, maging sa loob ng tahanan, kung paano kayo nakikitungo sa kanila, sa mga kasama nyo sa bahay, paano dapat, ano ang alternatibo? Ano ang tama? Na po halos kanina, sinasabi ko na rin. Ang isa sa magandang pag-uugali po ng boss, o ng mga amo, o tayo mismo sa pakikitungo sa kanila, marahil tayo lahat ay alam natin ito. Pero ito yung maganda na maging encourager tayo sa kanila. Na po, pinapalakas ang kanilang loob. Sila po ay ating binibigyan ng lalo pang mga instruction, knowledge and wisdom. Binibigyan natin sila. Maging encourager tayo sa kanila. Maging sa kanilang mga pagkakamali. Nang sa gayon, mga kaibigan, lalo pa silang sumigla sa kanilang mga gawi. Alam niyo po, yung encouragement na ito ay kailangan ito sa lahat ng level ng relationship. Ipinakita rito, una, kung aatras tayo isa-isa. Ang sabi yung ganon, kayo, mga ama, huwag niyo ibunsod sa pagkagalit ang inyong mga anak. Narinig niyo yan noong nakaraan. Di ba? Palakasin nyo sila. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tignan natin yon, chapter 6, verse 4. Yung iba sa inyo, pipikit-pikit siguro galing kung saan. Tignan nyo. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Nakita nyo, yung relasyon na ito kung paano nagiging maayos. At ganun din, yung mag-asawa, kayo, mga asawang lalaki, pakitunguhan nyo ng maayos ang inyong mga asawang babae. Pakitunguhan nyo ng maayos. I-appreciate nyo sila. Di ba? Pakitunguhan nyo sila ng maayos. Palakasin nyo sila. Encourage nyo sila. Kasi kung hindi nyo sila encourage, yung lagi pong may panunuya, yun po yung pinagmumulan ng pagkasira ng relasyon. Kahit naman yung mga asawang lalaki, kung kayo ay laging tutuyain ng inyong asawa, hindi rin kayo matutuwa. Walang encouragement sa isa't isa. Yung appreciation, napakahalaga. Kahit saan nyo tignan na level ng relasyon, napakahalaga nito. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat pinagmumulan ng pagpapalakas ng bawat isa. Ganun ba ang iyong pakikitungo? Pag nakita mo yung mali, hindi mo pa pinagdidikdikan sa kanyang mukha, mali siya, mali siya, mali ka. Dapat hindi ganon. Mali yun. Pag nakita mo yung pagkakamali, dapat tignan mo yun ng merong pag-ibig, malasakit, at kung paano mo ito itutuwid ng maayos na hindi siya masasaktan. Ganon ba yung ating pakikitungo? Kahit sa ating anak. Hindi mo agad siyempre pwedeng laging bubulyawan yan. Hindi pwede. Kahit sinong tao. Diba? Kung nagagawa nyo yun sa hayop, sa tao hindi pwede. Kahit nga sa hayop Diba? So, dito makikita ninyo ang isang pagiging Kristiyano na individual. Ngayon ay meron pa siyang nasasakupan. Nagiging maayos yung kanyang pagtrato sa kanyang kapwa dahil ang nagmo-motivate sa kanya lagi yung kanyang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Ganito po ang kahalagahan at benepisyo ng pagiging Kristiyano. No po? Dahil tayo po ay nagiging blessing. Hindi lamang po sa mga material na bagay. Maging sa mga karunungan na maipapasa natin sa kanila at yung pagtrato natin sa kanila. The way we treat them, mga kaibigan, ay talagang makikita nila yon
At pasasalamatan nila yon. Na po, hindi kung ano yung ibibigay mo. Kung paano mo sila itatrato. Yun po yung napakahalaga doon. So ito po ay napaka-positibo na makita po sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa pagdidiin nito, mga kaibigan, dahil ito'y prinsipyo, ngayon ikay Kristiyano na, sino man ang kaharap mo, anumang estado niya sa buhay, may pinag-aralan siya o wala, at siya ay nasa ilalim na nasasakupan at otoridad mo. Ganito po ang sinasabi ho ng prinsipyo, yung isang Kristiyano po na slaves owner, o ikaw ay merong nasasakupan, mahal ko ang aking mga tauhan gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Ganun ba? Meron ka bang ganung klaseng prinsipyo? Mahal mo sila gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito po yung pagdidiin ni Apostol Pablo. Kung ganito po, maayos ang relasyon. Walang laitan. Hindi magkakaroon ng problemang malaki. Yung problema lagi nandyan. Pero maaayos. Alam niyo ba? Maraming mga nagsabing Kristiyano, pero bagsak po pagdating sa pagtrato ng kanilang mga halimbawa, nasasakupang tao. Bagsak kung paano magtrato sa kanilang mga naninirahan sa kanila. Bagsak sila doon. Sana tayo dito, hindi ganon. Pasado tayo rito. Na po sa harapan ng Diyos. Yung motivation sa atin kasi, nakakilala tayo sa Panginoon. Yun po yung mahalaga doon. At may Diyos. Yung prinsipyo po sa buhay Kristiyano, ang sabi ho ni Jesus Christ no, sa Matthew 25:21. Sino sa inyo ang gustong maging dakila? Dapat siya maging alipin ng bawat isa. Ganun po ang mga servants sa harapan ng Diyos. Napansin nyo ba, bago iangat ng Diyos si Joseph, saan siya dumaan? Isang slave. Pero inangat siya ng Diyos, naging master. Si Moses, paano siya inangat ng Diyos? Bago maging master, siya po ay naging isang pangkaraniwang tao doon sa Egypt. At naging shepherd, trabaho ng slave. Si Joshua, si David, paano siya naging king? Diba? Naging slave muna siya ni Saul. Si Nehemiah, yan ang prinsipyo. Sa Biblia, hindi natin matatakasan. Yung mga ipopromote ng Panginoon, bibigyan sila ng antas, ng mataas na antas na posisyon. Hindi yun ang habol natin dapat. Yung merong pusong marunong maglingkod ng merong nagpapasakop, na po, at merong kinikilalang Panginoon na may katapatan. Yung mga mabubuting masters, sila po ay tiyak na naging mabuting servant muna. Tunay yun. Hindi sila mabuting master kung pag mulat ng kanilang mata, master na agad sila. Kaya, yung experience, hindi nyo matatawaran pagdating dito. Kahit saan nyo tignan yan. Iba pa rin po yung dumaan sa pagsasanay at pagtuturo ng Panginoon at siya'y natuto. Kahit sa ministry. Yung mga papasok sa ministry, hindi sila magiging effective na teacher kung hindi muna sila naging learner. Kung hindi sila natutong tumanggap ng salita ng Diyos. Magtuturo kagad sila. Anong epekto nun? Magiging Panginoon lamang kagad sila. Kahit sino sa atin. Hindi yun po pwede. Nung nakita ninyo, napakaganda ng prinsipyong ito. Hindi lamang ho actually, prinsipyo ito ng Kristiyano. Lumabas tayo. Sa African Proverbs, ganito ang sinabi, the chief is servant of all. You see, kahit po doon hindi sa Christian world, ganun din ang prinsipyo ng pagiging dakila sa lahat. Pero tingnan niyo yung mga mayayabang na tao. Na po, hanggang doon na lamang sila. Kaya tignan natin, mismo kung saan tayo inilagay ng Diyos, ang lagi nating iisipin, sa Diyos tayo naglilingkod. Sa Diyos tayo dapat tumitingin. Yung pakikitungo natin, wag natin tignan kung anong posisyon meron tayo. Tignan natin yung kapwa natin sa harapan ng Diyos. Yun po yung mahalaga.
So dapat nakikita natin lahat ito. Siguro merong dinidil sa inyo ang Panginoon dito kung papaano nyo kausapin, itrato ang inyong mga nasasakupan. Sana makita natin ito ngayon. Na po, maging magalang tayo sa pakikitungo, tulungan nawa tayo ng Diyos. Now, anong dahilan bakit dapat isagawa ito? Obviously, do sa passage na nakita natin, sabi ganon, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at siya ay walang itinatanging tao. Ayan yung pinaka-ultimate reason. Ano ang reason? Napakahalaga dahil meron kayong amo o Panginoon sa langit. Lahat tayo. Dito, level, lahat. Slaves and masters, level tayong lahat dito sa harapan ng Diyos. We have one Lord in heaven. Kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ito, kanyang idinidiin dito na meron lamang iisang Panginoon na ang lahat ng mga tao, anuman ang kanilang posisyon sa lupang ito, ay dapat nagpapasakop sa iisang Panginoon. Ganun ba ang iyong kalooban ngayon? Merong pagpapasakop sa Diyos? Kapag gano'n ang merong ugali, meron tayo, siguradong maayos ang iyong mga gagawin at mga ginagawa. Tungkulin, trabaho, magiging maayos yun. Na po? Ito yung mga pagiging Panginoon na sinasabi natin, napaka-husay. Yung paulit-ulit na binabanggit dito na alang-alang sa Panginoon, sa Lordship ni Christ, paulit-ulit po na binabanggit dito kung mapapansin nyo. Noong una, binanggit po dito sa mga asawa, na po, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ulit-uli, mga kabataan, sundin ninyo ang inyong mga magulang gaya ng pagsunod nyo sa Panginoon. Mga parents, palakihin ninyo ang inyong mga anak at pagtuturo para akayin sila sa Panginoon. At ngayon, nung nakaraan, servants, maging obedient kayo sa inyong mga Panginoon bilang sa Panginoon doon sa verse 5. At eto na ngayon, mga master, itrato nyo ng maayos ang inyong mga alipin ng gaya sa Panginoon. Pag-alang-alang lagi sa Panginoon. Nakita nyo yung pinakasusi dito. Ano ang pinakasusi? Yung pagkakilala sa Panginoon. Yun po ay maghahatid ng maayos na pakikipagrelasyon. Yun ang pinakasusi sa Panginoon. Dapo, dapat nakita natin ngayon ang kahalagahan ng pagkakilala sa Panginoon. Paano mababago ang mga relasyon sa loob ng opisina kung hindi sila nakakilala sa Panginoon? Pero bilang kayo, mga Kristiyano, dapat nakikita yon sa inyo. Yun po yung maganda. Kaya nga hindi nyo mahahanap yung kagandahan ng pag-uugali sa mga hindi Kristiyanong mga masters. May mga masters na talagang grabe ho magtrato. At bukod pa doon, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ito, dahil yung mga master sa lupa, yung mga Panginoon sa lupa, ay magbibigay sulit sa iisang Panginoon. Accountable sila doon, magbibigay sulit. Na po, magpapaliwanag sila, mananagot sila sa Panginoon. Yamang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon yon, mananagot at magbibigay sulit sila sa Panginoon. Ganun po, hindi po madali ang merong mga posisyon. Kahit po yung mga nasa gobyerno, o kahit sabihin natin, sa mga trabaho, hindi po madali ang may posisyon. Pero siyempre, kung titingnan ninyo, napakaganda nun dahil promotion yon. Pero lagi niyong aalalahanin, mayroong Panginoon na laging nakamasid. Yun po yung gusto sabihin ni Apostol Pablo rito, may Panginoon na laging nakamasid. May Panginoon na laging nakikinig sa anuman ang sasabihin mo sa kanila. Nang sa gayon, mga kaibigan, po, ang sinabi pa rito, yamang nalalaman ninyo na kayo may isang Panginoon sa langit at siya'y walang natatanging tao. Wala po siyang pagbibigay po ng, kumbaga, sabihin natin, favoritism. Ito, mas gusto ko ito .
Minsan dumarating talaga yon, hindi po nawawala yun. Sa mga anak lang minsan, di ba? Pero bilang Kristiyano, alam natin dapat maiwasan natin yon. Pero sa ganun din sa trabaho, kung sino yung paborito ng mga boss, yun lagi ang nilalapitan, yun lagi ang pinupuri, lalo yung mga sipsip. Di ba? Hindi naman siguro kayo sipsip. Di ba? Wala naman sanang ganong Kristiyano. Yung bang nananapak na sa iba para lang umangat ang posisyon. Di ba? Gumagawa na ng kwento. Hindi dapat ganon. So dito natin makikita yung mga boss, kung paano sila magtatrato pa rin, mga kaibigan, dahil sila'y kumikilala sa Panginoon. Dapat wala pong kinikilingan. Wala pong pinapaboran na iba. Pareho nilang pakikinggan. Patas ang pagtrato. Na po, yan po yung makikita natin na itinuturo dito ni Apostol Pablo. Now, nakita natin ito, mga kaibigan, kung ganito ang mga boss o amo dito sa lupa, sila'y mga Kristiyano, magiging maayos po ang relasyon. Pero, paulit-ulit nating sinasabi, pero bago tayo dumating sa tatlong application, eto muna may lesson. Anong lesson na makikita natin dito sa ating pinag-aaralan sa umagang ito? Alam niyo po, ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi po nito inaalis o ine-erase yung tinatawag na social or cultural distinction na may mga boss, may mga servants. Hindi po nito inaalis yung Kristiyanong pananampalataya. Huwag yun ang isipin nyo. Mine-maintain po nito yung pagkakaiba ng boss at saka mga servants. Ano ang inaayos nito? Ang inaayos po nito ng Christian faith ay nagbibigay po ito ng maayos na harmony, yung relasyon ng bawat isa at yung pagtrato ng bawat isa. Kung paano sila magtatrabaho, meron lamang iisang Panginoon. Yun yung inaayos doon. Hindi po inaalis yung posisyon. Talagang may mga boss. Talagang may mga amo. Talagang may mga masters. Na po, meron. Dahil yun po ay bahagi ng pagiging maayos na lipunan para sundin. Na po, para tayo sumunod. Matutong magpasakop. Pero, inaayos nito yung relasyon. Hindi natin pwedeng malaitin o hindi natin pwedeng laitin kung sino mang tao. Lalo pa nga tayo'y Kristiyano o siya'y Kristiyano, kahit hindi Kristiyano yung kaharap mo, hindi mo pwedeng laitin. May pinag-aralan o wala, mahirap man siya, hindi mo pwedeng laitin. Dahil tinubos siya ni Kristo ng kanyang dugo. Ayun po yung kung paano pinahalagahan ni Kristo ang bawat tao, ang bawat Kristiyano. Ganoon natin titignan sa harapan na po sa ating mga mata, yung mga tao na yon, pinahalagahan siya ni Kristo. At hindi pa siya Kristiyano. Na po, dahil siya'y tao, sa inyo titignan na siya po'y mahalaga. Nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Di ba? Man was created after God's own image. Kaya hindi natin pwede silang pagsabihan, pagwikaan, pag-isipan ng anumang masama. Dahil yung imahe ng Diyos nasa sa kanila. Yun po yung dignidad ng tao. Ang dignidad ng tao, mga kaibigan, kaya lamang po ito naiangat, na itaas sa Biblia dahil sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Yun po yung nagbibigay ng dignidad ng tao. Kung wala po yung Ebanghelyo, mananatili po yung tao ay masisira ang kanilang mga relasyon. Makakawawa ang mga taong titignan natin. Medyo mababa ang kanilang kalagayan. At yung mga elite lamang ang laging, di ba, mangunguna at maghahari. Pero hindi ganon ang naisin ng Panginoon. Yung Ebanghelyo ni Hesukristo, na sila'y tinubos ni Jesus ng kanyang dugo. So yan yung lesson na dapat nakita natin. Hindi po inaalis dito ng Panginoon yung mga cultural and social distinction natin. Lamang mas lalong inayos yung relasyon natin sa isa't isa. Tatlong bagay ang dapat nating makita bilang aplikasyon o ia-apply o ilalapat natin sa araw-araw na pamumuhay. Yung Kristiyanong pananampalataya, ito po yung nagmo-motivate sa atin o nagbibigay ng maayos na motibasyon para sa isang maayos na paglilingkod at relasyon. Hindi po ito isang bagong organisasyon. Ito po ay isang maayos
na, kumbaga, katuruan para tayo lalong maglingkod ng merong katapatan, ng buong puso, at hindi ho tayo tatamarin. Upang lalo ho tayong maglingkod. Ikaw man ay boss, ikaw man ay sabihin nating servant, ang isip mo sa isa't isa, maglingkod kayo sa isa't isa. Kapwa kayo nakikinabang sa isa't isa. Na po? Yun yung dapat na maging kaisipan. Hindi isang property lamang, pinakikinabangan lang kita. Pwede kitang alisin anuman. Hindi ho ganon. Nakita natin yung respeto, papasok ho doon. Isang magandang halimbawa rito, sabi ko nga sa inyo, from Old Testament period, ay nandun na yung prinsipyong ito. Naalala niyo si Boaz, kung paano niya itrato yung kanyang mga nasasakupang mga tauhan sa bukid. Sa kanyang paglakad sa umaga, makikita niya na kagad yung kanyang mga tauhan. Paano siya bumati? Paano siya bumati? Sabi niya, "The Lord is with you." Doon sa chapter 2, verse 4 ng Ruth. Nakita ninyo yung kanyang puso. Isang tao na merong nasasakupan, na po, merong mga nagtatanim, mga magbubukid, pero kung paano niya itinatrato yung mga naglilingkod sa kanya, marahil ganito sa ating konteksto, magandang umaga sa inyo, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Isang taong may pagkakilala sa Panginoon. Nakita ninyo kung gaano kaayos ang relasyon kapag si Kristo o ang Diyos ang nakasentro sa puso ng bawat isa. Hindi titignan na ako'y mas mataas sa inyo. Hindi titignan na mas mayaman ako sa iyo. Hindi ko titignan na ako ay mas may pinag-aralan higit kaysa sa iyo. Hindi titignan yon. Ang tinitignan mo, ang Diyos naway sumainyo, ang kapayapaan niya. Napakaganda nun. Isang relasyon na hindi natin maitatanggi na aayos. Kung kayo, kahit sa inyong mga anak, na po, nandun ang pagkakilala nyo sa Panginoon, itatrato nyo sila ng merong mataas na pagrespeto rin sa harapan ng Diyos kasi galing sila sa Panginoon. Nakita nyo kahit sa anumang sulok ng inyong buhay, yung ating karakter, dibilyon ng Panginoon. Yun po yung maganda doon. Na po? Now, yung ikalawa na dapat ho nating may apply sa buhay, sa bawat araw, kung paano ho tayo makitungo. Itong section na ito, mga kaibigan, ipinakikita ho nito yung maayos na pakikitungo sa bawat kapwa natin kung meron ho tayong patuloy na paglago sa buhay Kristiyano natin. Magre-reflect yan sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Kahit yung sa ating mga kamanggagawa dyan sa kusina, kung paano mo sila itrato, magre-reflect ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Hindi mo sila pagwiwikaan, pag-iisipan ng anumang hindi maganda. Na po? At ang iniisip mo, maglingkod, hindi ikaw ang paglingkuran. Na po? Maski sino sa atin, natutuwa ba kayo na kayo ay paglilingkuran? Di ba mas magandang kayo ang maglingkod? Maliban na lamang kung ang inyong mga katawan ay mahina. Na po? Maliban na lamang. Pero, di ba, napakagandang isipin ito. Kapag habang lumalago tayo sa Panginoon, makikita po sa ating buhay kung paano natin tinatrato ang bawat isa. Yun ay hindi maiaalis. Magiging tatak mo yun bilang isang Kristiyano. Madaling sabihin na tayo Kristiyano. Pero kung paano po tayo magtrato sa ating kapwa, yun po ang ebidensya at magpapatotoo na talagang tayo may pagkakilala sa Panginoon. Kaya, pakanaisin natin yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa chapter 5 na patuloy tayong busugin, punuin ng Santong Espiritu. Kung paano tayo napupuno ng Santong Espiritu sa inyong pagdalo, sa inyong pakikinig ng mensahe, sa pananalangin sa Panginoon, lahat ng mga spiritual duties and responsibilities, pinupuno tayo ng salita ng Diyos at ng Kanyang Espiritu. Hindi ibig sabihin nawawala, na po, pero patuloy tayong natututo, nagmamature. Yun po yung pinakamahalaga na terminal. Meron pong isang nagpatotoo, meron siyang isang kaibigan, maganda, mataas ang kanyang pinag-aralan, at madali siyang na-promote sa isang, sabihin natin, hindi binanggit, sa isang pinagtatrabahuhan niya. Naging executive
leader ng isang kumpanya na yon. Pero yung kanyang posisyon, ang problema, mga kaibigan, ay pumasok po sa kanyang ulo. Ibig sabihin, yumabang siya. At yung boss na yon ay naging boss-abos. Naging abusive sa kanyang mga tauhan. Bandang uli, nakalimutan niya na meron din siyang boss. Bukod sa posisyon niya, may mas mataas sa kanya. Sinipa siya. Natanggal siya sa trabaho. Hindi lang siya dinemote. Kung dinemote, mas maganda pa sana, pero hindi na rin maganda. Tinanggal talaga siya sa trabaho. Bad record. Paano pa yung dignidad niya? Hindi maganda. Mga kaibigan, tayo po ay bilang mga Kristiyano, tinawag tayo para mag-excel. Pero wag natin ilagay sa puso natin, kaya ka umaangat dahil sa iyo, hindi. Dahil yun sa Panginoon. At ang kapurihan ay sa Diyos. Ito yung pangatlo. Sa huling panahon, sa final judgment, lahat ng tao ay tatayo sa harapan ng Panginoon. Sabi nga noon, sa aklat na Revelation, malalaki man na tao, mga dakilang tao, o mga maliliit man, yung mga slave, hindi sa height ang tinutukoy. Ano man ang posisyon nila, presidente man sila, mga Caesar man sila, o ano man, sabihin natin, ang kanilang mga tungkulin sa mundo, sa lupa, haharap sila lahat sa Panginoon. Kahit ang mga namatay na mga naging hari, king sa mundo, haharap lahat sa Panginoon upang magbigay sulit. Tayong lahat, ang lahat ng mga bagay na ginawa natin, na po, muling ilalantad dito dahil lahat ng bagay ay inirecord ng Diyos sa kanyang talaan. Lalantad lahat ito, lahat ng ating mga ginawa. Hindi lamang yung mga ginawa natin ang isisiwalat, maging ang ating mga sinabi, ilalantad dito ng Panginoon. Kung paano mo pinagsalitaan ng masakit, pinagbintangan ang taong inosente, na wala man lamang maayos na proseso, kung paano mo pinag-isipan ang iyong kapwa. Kung paano mo siya pinag-isipan, laging may paghahatol, laging merong pag-underestimate. Itong taong to, ito lang ang kaalaman niya. Lahat yan, lalantad. Ang sabi ho mismo sa aklat ng Ecclesiastes, even the secrets of men will be exposed. Lalantad. Ito yung dapat makita natin. Kaya laging paulit-ulit na binabanggit dito, sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Kasi tayong mga magulang, sisingilin tayo ng Panginoon at magpapaliwanag tayo sa ating mga anak. Kayo, na may nasasakupang mga tauhan, ilan man sila, magpapaliwanag kayo sa Panginoon. Tayo. Lahat tayo. Kayo mga kabataan, tatayo kayo sa harapan ng Diyos at magpapaliwanag sa kung anong ginawa ninyo, paano kayo nabuhay. Ang tanong, handa ba kayo sa pagharap sa Diyos? Kaya paulit-ulit dito yung sinasabing sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Mga kaibigan, sana kung meron mang dumating sa inyong pagkatakot ngayon, hindi pagkatakot para lumayo sa Diyos, kundi yung pagkatakot na para lumapit lalo sa Kanya at hilingin na ngayon pa lang iayos na ng Panginoon ang ating mga personal na buhay. Baguhin na tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo, tubusin tayo mula sa ating grabing pagkamakasalanan. At kung paano nahayag yon, ay kung paano natin sinusukat ang bawat individual sa ating paningin, sa ating pansariling mga panukat lamang, hindi sa panukat ng Biblia at ang salita ng Diyos. Doon nahayag yun. Mga kaibigan, sana ngayon pa lamang hilingin na natin sa Panginoon, tulungan tayo ng Diyos, baguhin tayo ni Hesukristo, sagipin tayo sa ating pagkamakasalanan at kung paano natin itrato ang bawat tao. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Biruin ninyo kung paano pinahalagahan ng Panginoon ang bawat isa. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Tapos ngayon, manlalait lang tayo. Naisip niyo ba iyon? Totally out of place, mga kaibigan, yung ganong klaseng kaisipan dapat sa buhay Kristiyano. Dapat mismo,
Ang maghari sa ating mga puso ay yung pagkatakot sa Diyos na tayo haharap sa Panginoon, pero yung kabila nito, pag-ibig sa ating kapwa. Yan po yung napakahalaga na dapat nagmo-motivate sa atin. Do we really love our neighbor as we love ourselves? Yun po yung mahalaga at kabilang coin ng ating pananampalataya. Kung talagang tayo may pananampalataya kay Kristo, yung kabilang side nito, pag-ibig sa kapwa. Paano mo sila iniibig at minamahal? Pagbibigay ng tamang sweldo, na po, pagtrato ng tama, pero lahat ng iyon ay kapos kung hanggang doon lamang. Sana, huwag niyo kalimutan, yung pagbibigay sa kanila ng Ebanghelyo, napakahalaga nun. Yun yung isa sa malaking tungkulin natin. Ibahagi sa kanila yung Ebanghelyo ni Kristo, na po, upang si Kristo man ay makita nila bilang Panginoon. Kayo, marami kayong mga nasasakupang mga tao. Gaano nyo sila pinapahalagahan sa liwanag ng salita ng Diyos at ibinibigay sa kanila ang salita ng Diyos para makita nila si Heso Kristo. Tandaan nyo po, sa ating series, sa kabuuan ng series na ito, nakita natin ang lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon at posisyon ng anuman meron ka ngayon na tinatangkilik mo ngayon, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Sa Kanya po ang kaluwalhatian at kapurihan. Tayo na po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na narinig namin ang mensahe na ito, nakita namin, Panginoon, na ang Kristiyanong pananampalataya ay nagbibigay palalo ng maayos na pag-uugali kung paano kami makitungo sa bawat isa. Kami man ay merong mga itinuturing na nasasakupang mga tao o kami man ay merong mga boss o anuman ang aming mga bukasyon sa buhay. Sa lahat ng aming estado sa buhay, sa lahat ng aming mga tungkulin, tulungan nyo kami na kilalanin namin kayo bilang Panginoon ng aming buhay. Tignan namin na kami ay haharap sa inyo sa takdang panahon. Tulungan nyo kaming lahat, Panginoon. Bilang mga Kristiyano, anuman ang aming mga ginagawa at tungkulin at mga gagawin pa, lagi naming makita ito sa liwanag ng inyong mga salita na hindi namin dapat ipagwalang bahala. Mananagot kami sa inyo. Tulungan nyo, Panginoon, na laging mangibabaw ang aming pagkatakot sa inyo at ang pag-ibig namin sa aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Nawa, Lord, ang mga salitang narinig namin, lalo itong magbigay sa amin ng kababaang loob at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Kay Heso Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay aming panalangin na may pagpapasalamat. Amen.